Michael de Mesapatsi and Feng Shui Consultancy. www.pakbettv.com. Isa sa mga sikreto ng mga negosyante o mga successful business owners, mga kapakbit, ay ang pagpili ng maswerteng lokasyon para sa kanilang negosyo. Ika nga, location is the key. Kaya naman, kung maganda ang lokasyon ng iyong negosyo o tindahan, maganda rin ang balik nito sa inyo. Kung nagbabalak kang magpatayo o bumili ng lugar para sa negosyo o tindahan mo, kapakbit, piliin mo ang isang auspicious location at iwasan ang ganitong lugar dahil kung nandito ang negosyo o tindahan mo, maaaring hindi ito lalago at ikaw ay malulugi lang. In general, ang mga lokasyon na dapat mong iwasan sa pagpapatayo o pagbubukas ng iyong negosyo o tindahan batay sa Feng Shui ay ang mga lugar na merong questionable, undesirable at negative activities. Ang mga ganitong lugar ay inauspicious kaya dapat lang na iwasan mo ito. Halimbawa sa mga lugar na binabanggit mo, mga kapakbit. Mga kapakbit ay ang mga sumusunod. Una, mga matataas na gusali. Mga kapakbit, kung ang pagtatayuan mo ng iyong tindahan o negosyo ay napapalibutan ng mga matatayog at matataas na mga gusali, pwede kayong mag-reconsider ulit. Ito ay dahil maaaring maapektuhan nito ang paglago ng inyong negosyo. Ang ganitong lokasyon ay magbibigay bigat sa inyo at magbubunga ng pagkalugi. Ikalawa, ilalim ng tulay o overpass. Sunod na lugar na dapat niyong iwasan para sa ikabubuti ng inyong negosyo, mga kapakbit, ay ang tulay at overpass. Halimbawa, nakatayo sa ilalim ng tulay o overpass ang inyong tindahan. Ang pera na papasok sana sa inyong negosyo ay mabilis ding mauubos. Lulusot lang ito. Ikatlo, T-Junction Road. Sunod naman ay ang T-Junction Road, mga kapakbit. Ang T-Junction Road ay isang uri ng poison arrows. Ito ay nagbibigay ng shachi na hindi maganda para sa paglago ng inyong negosyo, bagkus ito ay palugi na. Ikaapat, curving road. Hanggat maaari, mga kapakbit, iwasang magbukas ng negosyo o tindahan sa daan na baliko o curving road, lalo na sa outer portion ng curving road. Isa rin itong halimbawa ng poison arrows. Kung hindi naman maiiwasan, pwede kang magtayo sa inner portion ng curving road. Ikalima, dulo ng daan. Dapat nyo ring iwasan ang dulo ng daan kung magpapatayo kayo ng inyong tindahan, mga kapakbit. Magbibigay ito ng pressure sa inyo at sa daloy ng enerhiya na papasok at hindi ito maganda para sa pagtakbo ng inyong negosyo. We have crossed one more milestone. It's only the beginning. Visit our new store, Kapakbit. Unit 1004 Cityland Shaw Tower, corner St. Francis, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Ika-anim, hindi maliwanag ang paligid. Sunod naman ay ang lugar na hindi maliwanag ang paligid. Ang isang negosyo na tiyak na siswertihin, kapakbit, ay kung ito ay nakatayo sa lugar na maliwanag at maganda. Kaya naman, kung walang ilaw o natural lighting sa paligid ng inyong pagtatayuan, wag na dito itayo ang inyong negosyo o tindahan. Ito ay magbibigay negative effects para sana sa inyong ikalalago. Ikapito, may mga poison arrows sa paligid. Hindi rin magandang pagtayuan ang mga lugar na may poison arrows sa paligid. Nabanggit na kanina ang mga ilang halimbawa ng mga poison arrows, pero may mga iilan pa na hindi. Kung ang pagtatayuan nyo sana, kapakbit, ay malapit sa mga malalaking puno, bahay na may patusok na estilo ng bubong, poste at iba pang may patusok na hugis, huwag nyo na itong ituloy. Bagkus maghanap ng ibang pagtatayuan. Ang mga nabanggit kasi ay mga halimbawa ng mga poison arrows. Ikawalo, bundok sa tapat ng tindahan. Iwasan ding magtayo ng tindahan na ang katapat ay bundok, mga kapakbit. Hinaharangan kasi nito ang swerteng papasok sana sa inyong negosyo. Dapat ang bundok ay nasa likod ng inyong tindahan para maging swerte. Ikasyam, below the street level. Huwag ka ring magtayo ng negosyo below the street level dahil magbubunga ito sa madalas na financial stress at kalaunan ay pagkalugi. Ikasampu, sa taas ng burol. Iwasan mo ding magtayo ng negosyo sa taas ng burol, kapakbit. Ito ay dahil ang ganitong setup
hirap ay walang suporta at ang inyong negosyo ay lapitin sa mga pangyayaring hindi mo inaasahan. Ika-11, landfills. Iwasan ding magtayo ng tindahan malapit sa landfills o tambakan ng mga basura. Unang-una, ito ay unhygienic, ibig sabihin madumi. Pangalawa naman ay ang mga landfills ay nag-uumapaw sa negative energies at hindi ito maganda para sa inyo at sa negosyo nyo. Kung ang negosyo nyo naman mga kapakbet ay nasa kondo o nasa loob mismo ng gusali, better choose the auspicious direction base sa inyong negosyo at sa inyong personal energy chart para ito ay maging maswerte. Tandaan na ang isang susi sa isang negosyo na matagumpay ay ang lokasyon nito. Ito dapat ang una niyong isaalang-alang kung magpapatayo kayo. Isa pang tip kapakbet, mas maganda kung magtatayo kayo sa mga lugar na may mga negosyo nang nakatayo at successful dahil isa ito sa mga senyales na maswerte ang lugar na iyon. Ang mga interpretasyong ito ay pawang gabay lamang. Nasa sa atin pa rin ang desisyon at tayo pa rin mismo ang may hawak ng ating kapalaran. Huwag po nating kalimutang magdasal at manalig sa may kapal. Hindi niya po tayo pababayaan. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang videong ito sa inyong kapamilya at kaibigan. Maraming salamat sa panonood mga kapakbet.